yun mga parikoy, good morning pala mga parikoy. So ito muli yung lingkod. Nagbablog na naman tayo sa pang-apat natin na episode. So ngayon mga parikoy, alam nating lahat na talagang busy tayo ngayon. Especially papasok na yung breeding natin. Yung unang yugto, yung early bird. So inyong lingkod, ganun din. Medyo busy rin ako. Especially papasok na yung early bird. At meron tayong pahulugan system sa early bird. So inaayos ko na rin yung mga mga parikoy, yung mga pullets natin mga parikoy, o yung mga gagamitin nating mga breeding material. So yun mga parikoy, pakita ko sa inyo kaunti kasi maraming nagre-request sa akin na pakita ko daw kaunti yung aking mga inahin para makita naman nila nung kasi last time mga brood material yun, yung mga brood stag. So yung mga pullets naman natin mga parikoy, kasi meron akong mangilang-ilang pullets dito, mga more or less mga 30 o 40 na pullets tong tinabi ko, maliban doon sa mga authentic natin na mga broodhen. So marami din ako mga pullets na tinabi, tsaka yung mga dinagdag ko ng mga pullets mga parikoy. Kasi last time, nagparating ako ng trio na Larry Romero Gray, Hatch Gray, para ipasok naman sa ating sa ating pahulugan system. So ngayon, napapansin nyo, nakatayo ako ngayon dito. Actually, palibot ko yung mga limbering pen o yung tinatawag natin na limber o 3x3. Kasi tawag dito, pinapakain ko sila ng damo o pinapainitan ko. Kasi alam nyo naman, sa sobrang dami ng pullets natin, hindi naman natin sila pwedeng i-limber isa-isa. Lalo na ang panahon, init, ulan. So lahat talaga yan sila ay nakatabi sa isang lagayan, katulad ng fly pen, kulungan. So ang ginagawa ko naman dito, since hindi naman gaano kalaki itong manukan ko, tsaka yung facilities ko naman ay hindi pa gaano kadami kasi bago lang din naman ako dito. So nag-i-start pa lang tayo sa ganitong kalaking manukan. So dahan-dahan pa lang ako nagpo-put up ng facilities. So ang ginagawa namin dito ay talagang pinagsusumikapan natin na kahit na nakalagay sila sa fly pens, isa-isa talaga namin silang nilalabas para mapaarawan. Kasi para makakuha din sila ng ng tamang init, lalo na papasok yung tag-ulan, malamig sa gabi. So kailangan din lang maaraw-arawan. Tapos yung naman, ang gamit naman ng damo, alam niyo naman yung damo ay source of vitamin C din talaga yan, tsaka fiber, para naman maganda rin naman yung nila, yung pangangatawan at tsaka yung panunaw nila. So yun mga parikoy, napapansin yung mga parikoy, ito yung mga inahin ko. Ayan, nasa sila. Hinayaan ko silang maglublob kasi alam niyo naman na yung ligo naman talaga ng manok ay hindi naman talaga tubig. Kasi naturally, ang ligo ng manok sa buhangin talaga. Yun naman talaga yung ligo nila, na matanggal yung mga stress nila sa katawan nila. So, iyan, nilagay ko sila dito, kung mapapansin nyo. Tuwang-tuwa yung mga inahin natin mga parikoy kasi nakakakain sila ng damo. Yan, nakakapagkalaykay sila kung ano yung makikita nila, naaarawan. Yung tamang lang mga parikoy, yung tamang naaarawan lang sila ng mga 10 to 15 minutes, pwede na. Para at least naman sila ay makakuha din naman sila ng direct vitamin D doon naman sa sunlight o sa araw. So yun mga parikoy, pakita ko sa inyo yung mga kaunti kong mga inahin dito, kung ano yung na-acquire ng inyong lingkod. Para doon naman sa kumuha sa akin sa pahulugan system ay meron din silang idea kung ano ba yung ginagamit ng mga inahin. So ito mga parikoy, ito yung isa. Ito yung binanggit ko kanina, yung Larry Romero Hatch Gray. Ito po siya. Ito yung isang inahin mga parikoy. Yan. Malapit na po itong mag-brooding. Ayan. Ang Larry Romero Hatch Gray naman natin mga parikoy, hindi siya yung typical na gray na regular na lagi natin nakikita, na regular na kulay. Ito naman ay may pagka-frost. So ibig sabihin, medyo light, medyo puti na talisay na siya kung tignan baga. Ito ay 7 months old, tamang-tama lang to. Pagdating ng mga September, magagamit na natin to. Ito naman ay hindi pa nangingitlog, pero pansin ko ay medyo maayos na yung niya, katawan. Malambot na, may lapad, tsaka yung puwetan niya ay medyo na rin, medyo maluwang na rin yung bagay yung sipit-sipitan niya. So ito siya mga parikoy. Na medyo hinihingal na ng kaunti kasi binilad ko sila sa init. So ayan, ito naman yung isa kong inahin kasi trio to. Ito yung huli kong pinarating na galing Cebu.
na anak ng imported mismo. So ito F1 to na imported. Kaya doon ko kumuha kasi tawag dito ay sigurado ako na yung nakuha ko doon na material ay talagang authentic. So ito yung isa mga pare ko, ito yung Larry Romero Hatch Gray din. Mapapansin nyo medyo light. Talagang frost gray kasi siya. Siguro nakita nyo naman na yung yung tawag dito, yung lalaki nito na nakuha ko. Pwede ko rin ipakita sa inyo na tryo yung nakuha ko dito. Pero meron din akong dalawa pang inahin nito na advance kong nakuha. Bulhe na siya, personal na material ni ni idol natin si JC de Mapelix sa Livestrong. Binigyan niya ako ng personal na mga bullhens. So apat to na Frost Gray. Hoping tayo na yung dalawa hindi maglugon, pwede natin siya mapasok. Kumbaga pwede natin siya isama para apat sila na inahin ng mga Frost Gray na Larry Romero Hatch Gray. So pakita ko sa inyo mga pare ko yung lalaki para meron kayong idea. So itong hawak ko mga pare ko, as I mentioned kanina na tryo yung nakuha ko sa Cebu na yung mga manok niya. Actually siya si yung farm na nakunan ko si Koja Game Farm. Kababayan ko yan, kaya talaga doon ako kumuha kasi nakita ko at nakausap ko siya, talagang authentic. Tsaka yung nakuha ko talaga tunay na anak ng imported. Kasi tawag ito, pina-confirm ko doon kay sa farm manager niya na si Danilo, ay talagang pinakita sa akin yung material. Tsaka nakita ko rin talaga mismo. So ito yung nakuha ko mga pare ko, yan. So ito yung actually 7 months old lang to nakuha ko. Ngayon medyo maayos-ayos na yung pangangatawan niya. Yan. So ito yung Larry Romero Hatch Gray natin. Napapansin nyo na talagang light yung kulay niya. Yan. So maraming salamat pala. Shout out sa iyo Boss Kaloy ng Koja Game Farm. Maraming salamat mula sa Pare Koy TV. So ito yung nakuha ko sa iyo bossing. Napakaganda, medyo umayos na yung katawan kasi sabi mo nga noon na medyo manipis siya, pero ayos lang kasi bilang magmamano kaya naman natin silang pagandahin. So ito siya mga boss o mga Pare Koy. Ayan. Napaka-poging Hatch Gray nito. Ayan, so pakita ko naman yung iba kong pulet. So yun mga pare ko, napakita ko sa inyo yung Larry Romero Hatch Gray natin. At ipapakita ko naman sa inyo yung mga golden boy ko. Kasi ito kasama to sa mga bloodlines ng Pare Koy TV. So itong hawak ko naman ay isang golden boy na Red Game Farm. Ito ay sariling produce. So mga selection ko na to dito sa farm. So yun, papakita ko din sa inyo kung ano naman yung itsura ng golden boy natin dito. Yan, so ito yung golden boy ng Pare Koy TV. Ito ay isang Red Game Farm lines. Yan, selection ko na to. Tsaka ako din mga Pare Koy, ang ginagawa ko din dito mga Pare Koy, since masyado pang maaga, hindi ko muna sila mga Pare Koy, hindi ko muna sila ginalaw-galaw. Kumbaga hindi ko pa sila pinurga, hindi ko pa binasa sa tubig kasi unang-una sa lahat, masyado pang maaga. Although kailangan naman na talaga kasi magpa-priming. Akin kasi dito, practice ko na magpa-priming ako 20 days. Kaya ko ginawang 20 days mga Pare Koy kasi nasubukan ko na last time na maaga akong nag-priming o maaga ko silang kinondisyon mga 2 months prior sa conditioning. Tas nung time na yun, nangingitlog na sila, broody na sila. Tas nung nabasa ko sila, tsaka nabigyan ng B-complex, doon naman naglaglagan yung mga balahibo mga Pare Koy. Kumbaga nag-mold sila, tas yung iba hindi ko nagamit. Ito naman, 2 years ko nang ginawa kasi last time nasubukan ko. Short term lang yung ginawa kong priming kasi along the way naman kahit nandoon na sila sa natin sa battery cage natin ay nagbibigay naman tayo ng supplements. So ang ginawa ko nung last year ay hindi ko sila masyadong hinahabaan yung nila, yung priming kasi yun nga sa akin lang to sa experience ko sa dahilan nun kay nagtanggalan yung mga pakpak, nagmolting sila, yung iba na huminto sa pangingitlog. So hinahayaan ko lang muna sila na kung
kung ano yung daily routine nila sa manukan na kain lang muna ng regular. Di ko pa sila binibigyan ng breeder pellet kasi ayaw ko naman kasi na yung yung mga pulit ko ay tumaba. Kasi kung mapapansin yung mga pare ko, sa experience ko lang din to, kapag masyadong makapal yung pulit ay nangingitlog, oo, pero yung itlog nila normally naman talaga pulit, maliliit yung itlog. Pero napansin ko kapag medyo mataba, yung sipit-sipitan nila hindi kaagad bumubuka. Unlike doon sa mga katamtaman lang o masasabi kong lean lang yung katawan, mabilis tawag ito, lumuwang yung sipit-sipitan nila, kaya yung itlog naman nila ay hindi masyadong maliliit. Medyo maganda-ganda compare doon sa maganda yung bulto yung katawan ng inahin. Tsaka iniiwasan ko din diyan na baka magkaroon sila ng ng sapola. So hindi tuloy sila mangingitlog. So kaya ganun yung practice ko dito, na lean lang yung katawan, tsaka yung pagkain nila ay kalkulado lang. Kasi pagdating naman doon sa battery cage ay bibigyan naman natin sila ng yung 20 days prior doon sa sa breeding ko. Doon ko naman na sila ini-start na mabigyan sila ng breeder pellet, yung breeder EDE natin, at meron din akong breeder EDE din talaga na siya tawag dito, injectable siya na binibigay natin sa mga natin sa pullets natin. Meron din sa tubig, meron ding soluble. Ang tawag kasi sa tubig mga pare ko nahalo, soluble kasi yung tawag na tinutunaw natin. So ganun yung practice ko dito mga pare ko sa farm, para at least hindi ko naman sinasabing tama to yung sa akin. Disclaimer lang, hindi naman po ako professional na breeder. Kumbaga through experience lang na napapansin ko na ganun talaga yung tawag dito nangyayari sa akin dito sa manuka, na yun yung napapansin ko, kumbaga na mas maganda pa yung hindi masyadong makapal o mataba kaysa naman doon sa sobrang magandang bilog na bilog yung katawan. Mamumroblema ka naman kung paano sila paiitlogin. So mabalik tayo mga pare ko, ito yung golden boy ko. Ayan, actually marami-rami to, mga more or less gamit ko dito sa golden boy mga 6 o 8 ba to, hindi ko pa sure, parang ganun, kasi 8 kasi yung iniwan ko dito. Tsaka yung mga authentic ko naman na Red Game Farm at EEJ ay gagamitin ko din. Nandun kinord ko sila, kumbaga tinali ko kasi medyo bulhin na sanay na yun. So pakita ko ulit yung iba. So yun mga parikoy, ito namang hawak ko mga parikoy, ito naman yung tornado natin. Kasi kung maitatanong nyo, yung bloodlines ko pala dito, meron akong super brown red, tornado, perfection roundhead. Kung napansin nyo, last time kumuha ako kay Mount Banahaw ng perfection, lemon, meron tayong kakaunting gal at butcher. Yun yung sa Mount Banahaw lines natin. Tsaka sa sweaters naman, ngayon isang bloodlines lang meron ako, yung golden boy. Meron akong 5K pero di gaano masyadong marami. Pero tawag dito, hindi ko siya minamarket muna kasi yung last time yung 5K ko medyo nag-slow down, kaya tawag to, hindi ko siya masyadong na-breed, yung mga golden boy lang. Kasi alam niyo naman yung golden boy, sa marketing talagang maganda talaga siya kasi pongkan, bandirahin, tsaka guwapa. Ito naman yung tornado ko mga pare ko, tornado hatch. Yan. Ito yung tornado hatch natin. Straight comb, kung mapapansin nyo, yan. Tsaka mahilig ako dito sa straight comb mga pare ko, mostly na mga manok ko dito mga straight comb. Yan, ito yung tornado hatch natin mga pare ko. Pakaganda rin. Yan po siya. So pakita ko rin yung iba sa inyo mga pare ko, pakita ko din yung lemon. So yun mga pare ko. So ito namang hawak ko mga pare ko, ito yung pinaka ko dito, soft after, o masasabi kong laging nasa sold out o saleable. Ito naman ay isang lemon mga pare ko. Yan. Yan, ito ay isang lemon. Magandang inahin at talagang laging hinahanap sa akin mga pare ko itong mga lemon. Kasi tawag dito, siguro napansin ng ating mga kaibigan na kapong magmamanok na medyo maayos yung lemon natin. So ito yung lemon natin, 7 months old lang din to pare ko. Selection ko na rin to. Ayan, magkukondisyon tayo ng mga materialis natin. Yun yung tinatawag na priming. Nandun na yung delousing, yung magpoporga tayo, magliligo, yun, deworming pala.
So yun yung stage ng priming. Doon natin sila, kumbaga kung sa ano pa, sa kanta pa, doon natin sila tinutono mga pare ko. Nandun lahat ng supplements, along the way, andun din, para at least yung ano, yung material natin healthy, pati yung magiging offspring naman nila ay magiging healthy rin mga pare ko. Kasi start pa lang ng breeding ay talagang binigyan na natin sila ng tamang suplemento, tamang pagkain. Kaya yung magiging anak din nila o yung magiging sisiyo daw nila din nila ay talagang ano rin, healthy rin. Yun yung tinatawag na priming mga pare ko. So hindi lang naman yan, marami namang priming 2 months, 1 month. Depende naman sa ano natin yan mga pare ko. Kumbaga practice natin mga pare ko. Kumbaga ito kasi breeding kasi more on experience kasi tayo dito. Kumbaga kung saan tayo sanay, doon po tayo. Wala namang problemang manggaya kasi tayo naman ay ganoon naman talaga. Tawag dito, sinunod lang din naman natin to sa mga magagaling na breeders. Kumbaga along the way, nagkakaroon din tayo ng sarili nating pamamaraan o formula kung ano yung mas applicable sa atin. So ganun din sa akin mga pare ko, prior o 20 days prior na ilagay ko sila sa battery cage ay doon lang po ako magpa-priming para iwas po ako doon sa mga maglaglagan yung balahibo. Ganun po yung style sa akin dito mga pare ko. So ito naman yung lemon natin mga pare ko. Yan, napakagandang lemon. Breed ko na rin to, produce ko na rin tong lemon na to. Ito maganda na rin yung ano niya, sipit-sipita niya. Actually nangingitlog na to, kung mapapansin nyo yung cotton feather niya sa may puwetan ay maganda na, lalo na kapag pababa na to lahat. Ito naman hindi siya masyadong katabaan, hindi rin siya payat, talagang sakto lang kasi ang pagkain kasi nito ay nakasukat talaga, kaya maganda. Ang itlog nito maganda na rin. So isa to sa mga iniingat-ingatan ko na maglugon, kaya hindi ko siya niliguan. Wala pa akong binigay dito. Minsan once a week nabibigay ako dito ng multivitamins, yun lang. Pero hindi pa talaga, di katulad ng nasa battery cage na sila, talagang tutok na yung tubig, may ano, may vitamins na rin sa tubig. Tsaka tawag dito, twice a week nagbibigay din ako ng ano, ng multivitamins kapag nandun na sila sa battery cage. Tsaka yung patoka nila iba na, more on ano na tayo, more on tawag dito, breeder pellet. Tsaka ma-share ko rin sa inyo mga pare ko, sa totoo lang, pagdating talaga sa breeding mga pare ko, starting October to November, kahit sabihin natin September, yan po yung pinaka-challenging sa lahat ng mga breeders mga pare ko. Kasi alam nyo, dyan na kasi papasok yung taglamig. So alam ko na alam din ng iba to na experience din nila na pagdating talaga ng pagtaglamig na season mga pare ko, napapansin nyo na minsan madalas na humihinto sa pangingitlog yung inahin. So bakit humihinto mga pare ko? Kasi sa lamig. Ang masasabi ko dyan mga pare ko, kapag magpapatayo kayo ng breeding facility, especially sa battery cage o breeding house, ang maganda talaga dyan mga pare ko, yung medyo tago ng kaunti. Kumbaga, anong ibig sabihin ng tago ng kaunti? Hindi sila kaagad na dadirekta ng lamig. Kasi meron ako mga kaibigan na marami nga yung ano sa kanila, marami silang inahin, naghintuan. Kasi yung ano nila, yung breeding facility nila, yung ginawa nilang bahay para doon sa mga inahin nila, ay hindi siya nakatago o nakakuble. So, ang mangyayari, nadedirekta, kaya humihinto tuloy yung ano, yung mga inahin sa pangingitlog. Yun, na-share ko lang sa inyo mga pare ko, at least kung halimbawa sa mga kapwa natin backyard, meron silang kaunting mapulot na aral dito o ideya, pwede rin nilang may apply. So yun pala mga pare ko, ito uli yung lemon natin. Ayan. So yun mga pare ko, ang ipapakita ko naman sa inyo mga pare ko, ito ang off color ko mga pare ko. Actually hindi talaga ako dapat mag-off color, tawag dito, nainggit din naman kasi ako sa mga off color. So kumuha na rin ako paunti-unti para meron akong pangulay dito sa manukan. So ito namang hawak ko mga pare ko, ito ay isang bulik. So actually ito ay isang ano, John Mendoza line. F1 lang to mga pare ko, bigay lang to ng kaibigan ko. Binigyan niya ako ng bulik at saka Thompson White na mga John Mendoza para daw pangulay ko. So ito siya, napakagandang bulik din.
Kung napapansin nyo yung bully ko, straight comb pa rin. Kasi mahilig talaga ako sa straight comb mga pare ko. Ewan ko ba, kumbaga type na type ko talaga yung mga straight comb na manok. Kasi para bang ang linis nilang tignan ba, na nakatayo yung palong, walang sagabal sa mata. Yan. So, mas gusto ko talaga yung straight comb na aangasan. Meron din naman ako mga P-comb, mangingilan-ngilan. Yung tornado ko, may P-comb, sweaters, P-comb, perfection, P-comb. Pero majority talaga, lahat talaga sa akin straight comb, mas marami. So, ito yung bully ko mga pare ko. Napakagandang bully. Ito ay magsi 7 months pa lang to mga pare ko. Yan. Ito naman yung bully ko. Tapos pakita ko naman sa inyo yung Thompson White mga pare ko. So, yun mga pare ko, ito namang hawak ko. Isa to sa binigay ng kaibigan ko. Yung bloodlines naman nito mga pare ko, ito naman ay isang Thompson White. So, mapapansin yung mga pare ko, straight comb pa rin to. Talagang mahilig ako sa straight comb mga pare ko. Kahit anong kulay, basta straight comb, gusto ko talaga basta straight comb. So, ito naman yung isang off color ko dito sa Manuka na ano natin, paparamihin natin. Actually, isa lang to. Kaya ang ginawa ko din dito, bumili na rin ako ng lalaking Thompson White para maiparis natin dito. Hindi ko pa siya ina-out sa market, sa pahulugan kasi iisang piraso lang kasi sila, iisang pares. Siguro by next year, kung maganda yung magiging resulta nito, baka pwede rin ako magdagdag ng mga ilang inahin. Pero ngayon, siya lang muna kasi pangulay lang naman, kaparis ng bully. So ito yung Thompson White mga pare ko. Pakita ko din sa inyo yung pares ito ng mga pare ko, napakagwapo rin. So yun mga pare ko. Ito naman yung Thompson White natin mga pare ko na brood stag. So since nabigyan ako ng babae, wala naman akong lalaki. So ang ginawa ko, nag-acquire na rin ako ng Thompson White para meron siyang pares, para magiging puro siyang Thompson White. Straight comb din mga pare ko, napansin nyo, mahilig talaga ako sa straight comb. Ayan, napakagandang manok din. Ito naman ay 7 months old lang din to pare ko. Tamang-tama lang din sa breeding kasi meron pa naman tayong more or less 2 buwan. So, yan, ito yung gagamitin ko na lalaki. Napakaganda rin. Ganda rin ang katawan. Talagang maayos. Pulang-pula yung mata. So, ito siya mga pare ko. Yan. Ito yung white natin. Thompson White. Hoping tayo nito by next year o this season nakapag-produce naman tayo kahit ilang piraso lang. Pangulay lang talaga siya. So, ito yung Thompson White natin mga pare ko. So, yun mga pare ko, napakita ko na sa inyo yung ano natin, yung mga hinahin natin. Hindi ko na siya maisa-isa lahat talaga, kaya kada isang bloodline, isang piraso lang pinapakita ko kasi napakarami naman talaga nila mga pare ko. Yung SBR din, hindi ko rin napakita kasi nandito kasi sa fly pen. Kung mapapansin nyo, sa likuran ko, ito po yung mga fly pens ko. So, ito yung mga gagamitin ko mga pare ko. Ito dito sa fly pens mga pare ko, more or less na sa mga 40 to. Yan, marami yan. Yung iba may 3, may 4, may 5. So, yun, ito yung mga hinahanda ko ngayon. Ito, hindi ko pa to lahat siya ginalaw mga pare ko. Hindi ko pa pre-priming, kumbaga, sa madaling salita. Kasi, yun nga, balik tayo sa priming. Yung priming, yun yung panahon na magkukondisyon tayo ng manok. Magdi-deworm, magdi-delouse. So, magpupurga, magliligo. Yun yung time na yun. Paloob ng priming yan. Tas, papalit ng patuka, magbibigay ng kung ano-anong suplemento na yung kinasanayan na natin. So usually naman ang priming naman na ano diyan, mga breeder EDA, multivitamins, B-complex, tsaka breeder pellet, tsaka selection na rin sa katawan. Kasama 'yan sa priming, katawan, chine-check natin, selection natin sa mga materials na gagamitin natin. Yun yung tinatawag na priming para sa akin. So yun mga pare ko, I hope na nagustuhan nyo tong episode 4 natin na video na pinakita ko sa inyo yung konting ano natin, konting mga materialis natin dito sa Parikoy TV sa farm. So I hope din na yung mga sumali sa atin sa pahulugan nagustuhan nila. So far naman sa pahulugan natin medyo marami-rami na rin naman talagang nagtiwala. Actually 3 season na ako nagpapahulugan, kaya yung iba naman pabalik-balik na. Nakakatuwa ngang tawag dito, isipin kasi sila pabalik-balik ng kumuha. Tsaka shout out din pala sa mga kumuha sa akin sa pahulugan dati. Maraming salamat kasi kung hindi naman po dahil sa inyo ay wala naman po tayo dito sa Malaking Manukan, kasi nag-start lang naman tayo sa maliit. So dahil sa mga sumuporta,
at saka doon sa mga sumali, talagang pinursigi po natin na makalipat ng medyo maluwang-luwang. So ito na po siya mga parikoy, itong pahulugan natin medyo dinamihan natin ng kaunti kasi medyo maluwang naman. So minmaximize natin, hindi naman yung tipong sobrang dami kasi ayaw ko naman talaga ng ganun din kasi mawawala yung sorry, mga kalidad ng manok saka yung quality ng pag-aalaga. So ang ginawa ko, yung tipong lang, kung ano lang yung kung sino lang yung sumali o ilang dami lang o gaano kadami lang yung sumali, ay doon lang tayo po-focus. Pero hindi yung ibig sabihin na 50 trayo yung kumuha sa akin kasi yung target ko 50 trayo ay 100 manok o 150 na manok lang din yung i-breed ko. Hindi po ganun. Kailangan mas doble para meron tayong pagpipilian, para kahit yung tira pwede na yung sa akin yun kasi wala namang problema, meron naman na tayong maluwang na pagtatalian. Tsaka pagdating naman ng panahon, makakapili po tayo doon sa i-release ng pahulugan. Hindi po yung magtatago pa ako para lang ibigay doon sa hindi yung makukursunadahan. Hindi po ako ganun mga parikoy. Kaya so far naman, meron namang bumabalik-balik kasi yung integrity talaga yung pinaka number 1 parikoy pag magninegosyo tayo mga parikoy. So yun lang mga parikoy, I hope i-subscribe niyo ulit tong yung channel ko at i-like nyo na rin, paki-share na rin sa iba kasi marami pa tayong pagsasamahan mga parikoy, especially sa mga techniques, paano mag-breed, lalo na yung mga kapwa kong backyard kasi galing din ako dun sa backyard mga parikoy. Marami po akong i-share sa inyo kung ano yung dapat natin gawin kahit maliit yung spasyo natin. So yun lang mga parikoy, maraming salamat, peace out sa inyo mga parikoy.